one commander calling for Islam, moderation, and solution. Who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, "Indeed, I am of the Muslims." Wala na higit na mainam ang salita kaysa nag-aanyaya patungo sa Allah at gumagawa ng mabuti at nagsasabing ako ay kabilang sa mga Muslim o isinusuko ang sarili. Simple, napakasimple. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang katanggap-tanggap na relihiyon sa Allah ay walang iba kundi ang pananampalataya ng Islam. So mga kapatid, yan ang relihiyon natin. Yan ang ibinigay ng Allah para sa atin na relihiyon. Yan ang relihiyon ng mga propeta. So sapagkat tayo ngayon ay mga Muslim, so kinakailangan natin na sumunod sa mga patakaran o kaya sa mga ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga alituntunin, mga batas. Hindi sapat yung mga tatawagin tayong Muslim. Hindi sapat yung kami na mga kapatid yung mga Muslim, ang ama namin, ina namin ay Muslim. So hindi sapat yun. Kinakailangan Muslim ka, relihiyon mo Islam, sumunod ka sa kung ano ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na daan, mga patakaran, mga alituntunin bilang tao. Sapagkat binigyan ka ng mundo, binubuhay ka, ginawa ka na pinakamainam sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang kapalit yun ay ang pagsunod sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tinatawag na Sharia. Kanina, nabanggit nila yung kami ay nakatapos sa Sharia. So, ibig sabihin, dahil Muslim na kayo ngayon, inshallah, makakamit natin inshallah ang paraiso. Panalangin natin sa Allah na makamit natin ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus Cristo, ito ang buhay na walang hanggan. Sa 1:3 verse 17, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos at si Jesus Cristo na iyong isinugo. So makakamit natin ang buhay na walang hanggan sapagkat nananampalataya tayo sa Allah, sa nag-iisang Panginoong Diyos, at tayo ay naniniwala sa kay Propeta Muhammad at gayon din sa kay Propetang Jesus bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at si Jesus Cristo na iyong isinugo. So makakamit natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kinakailangan pa rin natin na saliksikin ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tinatawag na Sharia, na isa sa malaking kurso sa pananampalataya. So, mali ang interpretation natin sa Sharia. Alam ko na pag marinig natin yung Sharia, parang napakahigpit. So, titingnan natin, meron akong ibibigay sa inyo na ayon sa mga pantas sa Islam na tinawag nilang usus tashri' al-Islam. 4 na mga foundation, fundamentals of Islamic legislation. Yung tinatawag na Sharia. So, alamin natin kung gaano mahirap ang Sharia. Ano ba ang Sharia? So, unang-una sa 4 na ito ay tinatawag na Raf'ul Haraj. Raf'ul Haraj. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ sa Suratul Hajj. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo sa kanyang pananampalataya ang anumang mahirap. So tiyakin natin batay sa talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang mahirap sa pananampalatayang Islam. Yung mga sinauna, yung mga batas ng sinaunang mga propeta, may mga mahirap, napakahirap yun. Nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ibinigay sa kanya, inibigay sa kanya itong tinatawag na Sharia bilang pamantayan o kaya ay batas na nararapat sa sangkatawan ng kanilang sundin, walang mahirap, tinanggal ng mga mahirap. Pwede natin hamunin yung mga kapatid natin na nagsasabi na may mahirap sa mga kautusan, walang mahirap sa mga kautusan. Mahirap yung pagtigil sa mga pinagbawal ay hindi. Lahat ng may pinagbawal, mahirap kung gawin,
Kung itigil ay napakasimple. Kung itigil natin, napakasimple. Lahat ng bawal, pag itinigil natin, para sa kapakanan natin. Lahat ng ipinagutos ng Allah, lahat ng kautusan, pag sundin natin, para sa kapakanan natin. Pamajala alaikum. Wala tayong makita sa pananampalataya na mata-mata masasabi natin mahirap. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa isa sa mga sinabi ng kanyang asawa na si Aisha, nag-iisang dalaga na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mali yung mga nagsasabi na si Propeta Muhammad ay maasawahin o ay mahilig sa babae. Hindi. Isa lamang ang dalagang kanyang naging asawa, si Aisha radhiyallahu anha. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na anak ni Abu Bakr. Ayon sa kay Aisha, kanyang ikinuwento si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa kay Aisha, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa wa qad ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma o ma lam yakun fihi ithm. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi shay'in qat illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillahi ta'ala. Ayon sa kay Aisha. Ibig sabihin yun, hindi pumili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang bagay na pinagpipili sa kanya. Pinagpipili siya ni Anghel Gabriel sa dalawang bagay. So walang pinipili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang bagay na yon maliban sa kung ano ang pinakamadali, pinakasimple, pinakamadali sa dalawang bagay na yon. Ma lam yakun fihi ithma, hanggat sa walang hindi masama o kaya hindi pinagbawal. So dalawang bagay, pinagpipili si Propeta Muhammad sa dalawang bagay na hindi bawal. So wala siyang pipiliin maliban sa kung ano ang pinakamadali. So kung ang Islam ay nagpapahirap, so ang piliin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pinakamahirap. Bagkus ang pinipili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pinakamadali. Hanggat sa mayroon pa siyang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusadda hadha ad-din rajulun illa ghalaba. Walang sinumang lalaki na pilitin niya ang kanyang sarili sa pananampalataya, kundi tatalunin siya ng pananampalataya. Hindi niya kayang talunin ang pananampalataya. So wag nating pahirapan yung mga sarili natin. Alam natin na ito ay hindi bawal. So wag nating piliin yung mga nahihirapan tayo. Lalong-lalo na kayo ng mga kapatid natin ng mga bagong Muslim. So kinakailangan yung tamang-tama, katamtaman, moderate yung inyong pagsunod sa pananampalataya. Huwag niyo piliin yung mga bagay na mahirap kaysa iwanan niyo yung tinatawag na madali. So isa yan sa apat na nabanggit natin na mga condition of Islamic business. Ikalawa, qillatul takalif. Ayon sa iba, sa Islam, sa Sharia ay maraming mga kautusan. So mali, hindi marami sa Islam mga kautusan. Si Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mayroong mga missionaries na mga Arabo doon sa Japan. So taon-taon nagre-report sila kay Dr. Yusuf Al-Qaradawi sa mga malaking pantas sa Islam, sa buong mundo sa ngayon. Ang reklamo ng mga duat, mga preachers doon sa Japan, ng mga Muslim, sabi nila mahirap ang mga Japanese. Mahirap dawan ng mga Japanese. Hindi sila tumatanggap sa Islam. So sabi ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi, anong dahilan? Bakit sila mahirap? Sabi niya, dahil daw ang Islam ay maraming mga kautusan. So alam niyo ang sinabi sa kanila ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dahil sa inyong pagpapakilala, pagpresenta sa Islam. Ibig sabihin, ang inipresenta yung Islam ay yung akala ng mga tao ay napakaraming mga kautusan. Samantala, napakasimple ang Islam. Hindi, huwag natin sabihin na maraming kautusan. Kumbaga, mag-umpisa tayo sa pag-ablusyon. Inshallah, tuturuan kayo sa paghugas, pag-ablusyon. So, mag-ablusyon tayo bago kayo magdasal.
kung kinakailangan at kung mayroong tubig, kung may tubig, mag-ablusyon ka, gagamit tayo ng tubig. Pero kapag walang tubig, may tinatawag na tayamum, pwede tayo mag-ablusyon, magtayamum kapalit ng, o kaya maaari tayong magkakasakit, ayon sa mga pantas sa Sharia sa Islam, maaari tayong magkakasakit dahil mayroon tayong kontra tayo na maamano ng tubig. So, pwede tayo tinatawag na tayamum. Ano po kasimple? Tuturo lang nila sa inyo yung tinatawag na tayamum. Gayon din, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa tamang hadith, siya ay tawadda marratan wa marrataini wa thalat marrat. Nag-ablusyon siya ng tag-isa-isa, tag-dalawa-dalawa, tag-tatlo-tatlo. So, ibig sabihin, minsan ay tag-isa tayo. Yung magugas tayo ng tag-isa-isa, minsan ay tag-dalawa-dalawa, minsan ay tag-tatlo-tatlo. Yung ibang mga nagpapahirap sa sarili, kailangan yung 3 beses. Paano? Kailangan yung 3 beses. Pero minsan, nagmamadali ka, o kaya counting yung tubig, so, bakit ginawa ni Propeta Muhammad, hindi natin gagawin? Pwedeng tag-isa-isa lang. Sapagkat ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pinapahirapan. So, sa pagdarasal, ano ang alam nyo sa pagdarasal? Ilang beses yung dasal kada araw? 5. Sa mga unang propeta, paano sila magdasal? Si Moses 50. 5, pero mayroon pa tayong tinatawag na kasar at saka jama. Pag tayo ay naglalakbay, halimbawa, tingnan niyo walang pagpapahirap, naglalakbay tayo. Sa Iglesia ni Cristo, araw-araw gabi daw nagdadasal siya. Mas mahirap. Mas mahirap yun. So, pwede na yung 5, pwede nating maging 3 lang pag tayo ay naglalakbay. Paano yun? Yung 4 na rakat ay gawing 2 rakat. Gawing 2 rakat, halimbawa, duhur. Nagdasal tayo ng duhur. Supposed to be 4 na rakat. So, gawin natin 2 rakat. Then, pagkatapos ng dasal na duhur, isunod natin yung asar. Gawin natin 2 rin. Di naging napaikli natin. Napaikli at saka nabuo natin yung 2 dasal. So, ang natira, Maghrib at saka Isha. Maghrib, 3 rakat. Pagdasalan natin ng 3 rakat. Yung Isha, pagdasalan natin ng 2 rakat, buuin natin sila. So, nagdasal tayo ng 2 beses lamang. Ikatlo yung tinatawag na Fajr. So, yung 5, minsan, pag kinakailangan, gawin natin 3 lamang sa isang araw. Sa pagayon, ano yung pagayon? 20 siyam o kaya 30 araw sa tuwing Ramadan. Pag tayo ay naglalakbay, yung mga nagdadala ng tao, yung buntis, may mga sakit, pwede nila itigil yung kanilang pagayon para luwagan sila. At saka yung sa Hajj, mag-Hajj tayo, 1 beses lamang. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Yung pag-Hajj ba kada taon ba ay sa pilitan na kami ay magdasal? So ano ang sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iwasan niyo yan, wag kayong magtanong. Wag na niyo itanong sapagkat yan ay kung sasagutin sa inyo ay maaari. Ang sapilitan lamang ay 1 beses lamang kada sa buong edad natin. So mahirap ang pag-Hajj, subalit 1 beses lamang sa buong edad natin. So hindi siya kada taon, hindi siya kada, so walang mahirap sa Islam. Qillatul takalif, qa'idatul tadarruj, gradually. So kinakailangan natin kung in-reveal ang Islam at saka ang tinatawag na Sharia sa pamamagitan ng tinatawag na gradually, so gayon din yung pagsunod natin. Gradually din yung pagsunod. Huwag ninyong pilitin kailangan yung hindi niyo kaya, huwag niyo pilitin. Unti-unti. Yung tinatawag na gradually, unti-unti yung pagsunod. Kasi alam niyo yung mainit na mainit, pag mayroon tayong makikitang sunog, pag malakas yung sunog na yan, madali ika-4, Rasul Haraj, Qillatul Takalif, Tadarruj, An-Nasakh. An-Nasakh. Kumbaga, mayroon kayong nakaugalian sa Kristiyano na minsan makikita nyo sa Islam na kakaiba. So,
kahit yun ay tama sa panahon ni Propeta Jesus, tama sa katuruan ng Kristiyano, pero maaaring inalis na yun, pinalitan na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan sa panahon ni Moises, mayroong batas, din dumating si Jesus, pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinalitan naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Gagawa kami, magbibigay kami ng panibagong batas na pinakamainam doon. At yun din ang sumasang-ayon sa sangkatauhan. Kaya ang pananampalatayang Islam sa kabuuan, dinul fitra, sumasang-ayon sa kalikasan natin. Wala tayong makita sa Islam na hindi sumasang-ayon sa kalikasan natin. Lahat ng Islam, lahat ng mga batas sa Islam, sumasang-ayon sa kalikasan natin ng mga tao. Kung susundin natin ang pananampalatayang Islam, ang tinatawag na Sharia, insyaAllah, yan ay sasang-ayon sa kalikasan natin. Hindi kontra sa kalikasan natin ng mga tao. Pero minsan, akala natin, yung isang batas ay hindi para sa atin ng mga tao. Sapagkat yung pagkakataon natin, yung nang nagkamali. Nalihis tayo. Pati yung pagkakataon natin, yung humanity, hindi na tayo kasama sa humanity. Wala na yung humanity. Naging iba na yung source ng kaalaman natin. Kaya, napapalayo tayo sa katuruan ng pananampalatayang Islam. So, sana mga kapatid ay patnubayan tayo lahat, manatili kayo sa pagsunod ng pananampalatayang Islam. Tiyakin nyo nang walang pagkandilangan na ang inyong pinasok na relihiyon, Islam, relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito lamang ang makakaligtas sa inyo sa impyernong apoy, at ito lamang ang dahilan o daan patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat ito lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Dito pala ng Allah. Kapatid natin si Abdul Hadi. Napakalinaw ang kanyang binahagi sa ating kaalaman sa Islam. Kung tutusin, lahat tayo makapakinabang sa kanyang ibinahagi. So, maraming salamat po sa kanya. So, ang kasunod na dapat natin pakinggan at pakinabangan ang isa pa sa mga kapatid natin na kasama siya sa matataas na scholar sa Islam, maalam sa Islam, si Sheikh Muhammad Al-Wahid. Muhammad Al-Wahid. Al-Wahid. Wahidi. So, تفضل يا شيخ الكريم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa Sheikh. Hindi mo sila po ay scholarship sa kasinistro natin. Professor, naging professor pa na natin matataas na. So, ang pinag-masabi sa so nasa na po ay maligaya tayo ay ito ay kumbaga ay isa sa kapalaran na naging Muslim tayo. So ang masabi ko lang, yung pananampalataya kay Allah, yung dua natin na huwag natin kalimutan ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diktar yung sabi nila na magbuhat tayo. Napakaganda ang dua na sasabihin ng isang tao na sabi niya, yung sinabi ng Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah, ibigay mo sa amin, dito ang dua, napakaganda. Kahit bilang, pero yung main na malawak talaga. Bigay mo sa amin yung pinakamaganda na pamumuhay dito sa mundo. Ang sabi nila, ang pinakamaganda daw, sabi ng mga ulama natin, dito sa mundo, na ang tao ay maging Muslim. Wala na daw.
kung ikaw ay milyonary ka, hindi kaya marami kang asawa, pero hindi pa yun sapat. Ang sapat na makukuha mo bilang jackpot ay maging Muslim ka dito sa mundo. Doon naman sa kabilang ko ay sabi nila, wafil akhirati hasana, ang hasana daw doon na pinakamaganda na maging ang isang tao Muslim na makapasok sa paradise. Yun ang pinaka mas maigi. So, at malibre sa impyerno. Wakina adhaballah. So ito ay alhamdulillah naging Muslim tayo. Marami rin yung mga balik Islam noong pa yung mga sahaba, sila Abu Bakar, Islam, sila Omar, balik Islam, Omar bin Khattab, si Bilal, isang halipin nang siya ay pumasok sa Islam. So, nadagdagan ang kanyang angkas hanggang hindi na mabura. Hanggang, si Bilal ibn Rabah. So, alipin siya. Pag nang pumasok siya sa Islam, so, alhamdulillah. Hanggang ngayon, narinig natin na yung azan, siya pa rin. Alhamdulillah. So, wala na po dito masabi. Kailangan kapatid natin, inshallah. Ito nga ang hid namin sa QPCC. Siyang direktor natin doon. Direktor namin, inshallah. Ngayon, nandito siya sa Pinas. Alam niyo yung IPC doon sa Kuwait, Islamic Presentation Committee, ay ganito rin ang mga activities. Yung mga kapatid natin ng Muslim, yung Muslim, nag-aaral sila doon. Yung mga kapatid natin doon, babae na wala. Sheikh Abdullah inshallah, pakinabang natin. Kahit ano pa yung gusto natin, gusto ng ating mga kapatid, inshallah, pwede sila mag-request sa ating kapatid si Sheikh Abdullah. Mga folks gusto ninyo, inshallah, nagigil yung mga kanila, inshallah. So maraming salamat, maraming sa inyo. Masaya tayo.